Po sa inyong lahat. Sa mundo po ng social media, sa ating panahon ngayon, meron po tayong tinatawag na mga influencers. Sino itong mga influencers? Ano ito? Ito yung mga ordinaryong tao lamang, tulad natin. May bata, may matanda, may iba mga single, ang iba may mga asawa, may iba kung ano ang kanilang kasarian. Influencer sila dahil ang paraan ng kanilang pagpakita sa mga tao, sa kanilang content, ibig sabihin yung ipinapakita nila sa buong mundo, sa pamamagitan ng kanilang simpleng pamumuhay. For example, ang iba na influencer, ipinapakita paano sila kumain sa kanilang bahay. Minsan, sa isang paraan na katawa-tawa, o di kaya naman, minsan sa paraan na madrama. At ang mga influencers na ito, kumikita sila. Nagkakapera. Dahil po sa dami ng likes, sa dami ng shares, sa dami ng followers. Sa dami ng followers nila. Now, bakit kaya milyon-milyon ang nahuhumaling sa kanila? Iisipin natin, papaano ang isang ordinaryong nagtitinda lamang ng pares magkakaroon ng milyon-milyon na followers? Papaano ang isang simpleng ordinaryong may bahay magkakaroon ng napakaraming tagasunod? Dahil ang kanilang content, ang kanilang ipinapakita, relatable sa atin. Ibig sabihin, nakaka-relate tayo kung papaano siya kumain, minsan, nakaka-relate tayo sa ating buhay, sa paraan ng kanilang pamumuhay din, o di kaya, nakaka-relate tayo sa paraan ng kanyang pamimili o pagluluto. Relatable dahil mga simpleng tao ito tulad natin at nakikita natin ang reflection ng ating buhay sa kanila. O di kaya ay nakikita natin ang buhay nila na pwede nating sundan. Kaya nga, meron silang mga followers. Ang kanilang followers, sinusubaybayan hindi lamang ang kanilang content na ina-upload, kundi ang iba sa kanila, sinusunod. Pati ang brand ng kanilang binibili na damit, ang brand ng kanilang pinamimili ng mga pagkain. Nakaka-relate tayo dahil sa mga simpleng taong ito na ipinapakita ang kanilang buhay sa isang simpleng paraan na naiintindihan natin. Influencers din siguro kung ating pwedeng maituring ang ating mga santo at santa ng simbahan. Influencers din sila. Dahil tulad natin, mga simpleng tao lang din sila. May mga santo at santa na may hirap lang din ang kanilang buhay. Andyan sina San Isidro Labrador. Andyan si San Martin de Porres. Ang iba sa kanila, may mga pari, may mga laiko, may mga madre, may iba naman sa kanila na mayaman din, na mga santo or santa. May bata, may matanda. Ang kanilang buhay, ginawa silang banal ng simbahan dahil sa kanilang ipinakitang paraan ng pagmamahal sa Diyos at sa kaniyang simbahan. Mga influencers din sila kung maituturing sa ating simbahan. Kaya nga, sila ay ginawang mga banal, santo or santa, para sundan natin. Kaya nga, marami sa atin may mga debosyon sa mga santo or santa. Dito sa ating parokya, karamihan ng ating debosyon ay debosyon natin sa mahal na Birhen ng Peña Francia. Ang iba naman, may debosyon kay San Isidro. Ang iba, nagdidebosyon kay San Roque, kay San Francisco, o di kaya sa atin namang kasama sa ating bikaryato na Maria Goretti, isang batang santa, debosyon naman nila kay Santa Maria Goretti. Ang ating debosyon, isang paraan ng pagsunod sa kanila.
Yun nga lang, ang katanungan at ang hamon sa atin, bakit kaya hindi sila ganon kasikat tulad ng mga makabagong influencers natin ngayon sa social media? Kasi po minsan, ang tingin ng ibang mga tao kapag tiningnan ang ating mga santo or santa, napakaseryoso. Minsan ang tingin natin sa kanila, walang buhay. Ribulto lang yan sila. Ang mas gusto kasi natin, hindi lamang tayo makaka-relate, kundi matatawa tayo sa kanilang ginagawa. O di kaya maiiyak tayo sa kwento ng kanilang buhay. Pero alam niyo po, kung bibigyan lang sana natin ang ating sarili ng pagkakataon na alamin ng kanilang buhay, sigurado ako mas maganda pa ang kwento ng kanilang buhay kaysa sa mga influencer sa ating panahon ngayon. Sa mga influencer sa social media sa ating panahon ngayon. Kung bibigyan lang natin ng pagkakataon na alamin, pag-aralan, ang kwento ng buhay ng mga santo or santa, siguro magiging follower din tayo nila. Kung sana buhay lang sila sa ating panahon ngayon at meron sila ding cellphone, may camera, i-video ang kanilang sarili, sigurado ako meron din silang maraming mga followers. Yun nga lang, hindi po ganun ang kanilang paraan ng pag-impluwensya sa atin upang sundin ang Diyos. Kailangan nating mag-exert ng effort upang kilalanin sila. Sino ba ang santo na aking lalapitan kapag mayroon akong problema at iniisip ko na wala ng pag-asa o wala ng solusyon ng aking problema? Kailangan nating mag-exert ng effort, hanapin ang partikular na santo or santang ito. Kaya lang ayaw nating mahirapan. Ayaw kong mag-exert ng effort. Gusto ko yung isusubo na lang sa akin at tuturuan na lang ako. Nakakalungkot lang dahil sa ating panahon ngayon, mas tinitingala natin yung mga influencers sa social media na minsan hindi na maganda ang tinuturo at ipinapasunod sa atin. Nung nakaraang linggo, linggo, nagkaroon tayo ng Parade of Saints. Alam niyo po na nalungkot lang kami ni Father Herbert nung nakita namin na konti lang ang mga bata nung ating Children's Mass. Konti lang po. At mas konti rin po ang nagbihis santo or santa para sa Parade of Saints. Nung tinanong ko ang isang volunteer natin dito na opisyal ng barangay, sabi ko, bakit kaya konti lang ang mga bata? Usually umaabot tayo ng 350 or 300 or 200 man lang. Sabi niya, Father, pasensya na po, pero kasabay po kasi natin ngayon ang trick or treat ng mga barangay. So during that Sunday ng hapon, habang tayo ay nagmimisa at nagpuprosesyon kasama ang mga bihis santo or santo na mga bata, meron ding mga kabataan sa lahat ng ating barangay dito sa ating parokya na nag-trick or treat. Nagbihis ng bihis aswang, bihis tikbalang, bihis demonyo, at humihingi ng mga candy sa mga tindahan, sa mga bahay. Nakakalungkot dahil mas nakikita nating influencer yung demonyo kesa doon sa santo. Mas gusto nating bihisan ng nakakatakot ang ating anak kesa bihisan ng bihis banal. Mas gusto nating ang hitsura ng ating anak ay hitsurang demonyo, may pangil pa, may dugo, kesa sa hitsurang santo. Kasi nga naman, mas cute tingnan
At para sa atin, hindi cute ang bata na hitsurang obispo. Hindi cute ang isang bata na hitsurang anghel. Very common na kasi yan, Father. Ito na lang, yung may mga dugo-dugo pa sa labi, may nakakatakot na makeup. Siguro isa ito sa mga hamon na kinakaharap ng ating simbahan ngayon. Hamon na kinakaharap din natin bilang isang simbahan, tayo na mga tao. Huwag sana tayong pa-impluensya. Huwag sana nating sundan yung kino-commercialize na pag-glorify sa demonyo. Huwag sana nating hayaan ang ating sarili na patuloy na ma-impluensyahan ng mga bagay na isinusulong ng mundo, pero inilalayo naman ang tao sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ngayong kapiyastahan ng mga santo or santa na ating ginugunita, sana magbigay daan ito sa atin, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola na turuan ang ating mga apo, ang ating mga anak. Turuan sila ng ating personal na debosyon sa mga santo or santa. At siguro, wag natin silang hayaan na or wag sana nating sabihin na, killjoy naman kasi ako. Ayoko na lang silang sawayin. Siguro, pwede nating ituro sa kanila na imbis na pwede ka namang trick or treat na hugis anghel, hitsurang anghel. Pwede namang ganon. Hindi naman kailangang i-glorify ang demonyo para lang makakuha ng kakarampot na candy. Pero, bigyan natin ng pagkakataon naman na ipakita naman sa ibang mga tao kung sino ang influencers ng ating simbahan sa pamamagitan ng ating mga maliliit na mga bata. Ang mga santo or santa, ibinigay ng simbahan upang maging modelo ng ating pananampalatayang Kristiyano.